Hindi ko makita, hindi ko Joel Chua na walang permit sa amin. wala ng bote sa loob. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, sinabihan kayo nagkikipay yung senior citizen office na pag-aari rin ng Maynila. Bakit kayo aalisin dito? Sino po may sabi? Gobyerno ba yung kontraktor? Okay. Sino ang gobyerno? Maynila. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una, walang permiso sa amin ako. Sabihin nyo kay Congressman Chua, saan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde hindi lamang kay Congressman Chua kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Kinukunan na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Nunez, Doon sa isang vlog, hiniba yung isang barangay, 19 million to. Kinurat ni congressman to. And that is not true. Kaya nga sabi ko, dapat ang DPWH, lumabas din, magsalita sila regarding sa mga ganyang accusation sa amin. Hindi kami katulad ng LGU na diretsong nakikipag-negotiate sa kanila nang gagaling ang budget, engineering nila ang gumagawa. Dito, national project to, nire-request lang namin. Whether pagbigyan kami o hindi, andun yun. Kaya kung sino man yung gagawa, hindi namin alam yun. Kaya nga tinatawagan ko ng DPWH kasi alam mo, kami namang mga congressman, nagre-request lang naman kami. Ayon sa gusto ng tao o gusto namin magkaroon ng barangay dito, re-request namin sa DPWH. Sila na yung magpe-presyo, sila yung mag-estimate, sila engineering, sa kanila design, sa kanila contractor. Narinig ko nga. Kung maniniwala ka talaga mga kababayan dito sa mga sinasabi nitong mga kongresista, kongresista na ang tawag natin dito mga kababayan dahil ganun po sila, ganun po sila katindi, mga kababayan, mag-akusa laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngunit ito pala ngayon, nagmamalabundok ang katotohanan na masahol pa, masahol pa sa malalaking mga trahedya ang nangyayari sa ating bansa noon sapagkat itong ginagawa po nila ngayon ay almost trillion pesos na po ang nagagastos po natin dito sa mga baha
or sa mga flood control projects na pinagawa po nila, na dito po laging nasasangkot ang mga pangalan nitong mga congressman. Paano ba naman, ano ho? Nang mawala si Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, ito pong mga congressman dyan ay nagtampisaw sa baha ng pera, mga kababayan. Yan po ang katotohanan dyan, ano ho? At ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, sapagkat napakarami po na mga issue ngayon at ito po ang pinaka-trending, pinaka-dapat po natin pag-usapan sapagkat karugtong po ito na mga nangyayari noon at dito po nag-uumpisa ang lahat, mga kababayan, at malamang sa alamang ito po ang kanilang pinagtatakpan. Di ba, mga kababayan, inyo pong papansinin, ito pong pangyayari sa ating bansa ay inumpisahan po nila sa panggigipit kay Tatay Digong at eventually napunta na kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang nauna ninyong nakitang dalawa na nagsalita, yung si Chowa at saka itong si Valeriano. Mga kababayan, sa hindi pa po nakakaalam, kay Valeriano po nag-umpisa ito pong impeachment ni VP Inday Sara. Siya po yung nag-privilege speech noon, no? Kung kaya't nabuo ang sinasabing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito si Chua, mga kababayan, isa po yan sa mga nangunguna para mag-prosecute dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At here comes, nang dumating itong panahong Mayor Isko Moreno, naglutangan, naglabasan lahat ang basura, ang basurang mga congressman dyan sa Maynila, mga kababayan. Yan po ang ating tawag ngayon dyan. Sapagkat kung hindi sila basura, nakita nyo naman sa ating preview na napanood, ating pinalabas dito, nakita nyo naman kung gaano po kabasura ang kanila pong pinaggagawa dito po sa ating bansa. Partikular na, mga kababayan, dito sa Maynila. Bago po natin puntahan ang mga sorpresa ni Vice President Inday Sara Duterte at ito pong sagot niya rito kay Marcos Jr. Mayroon po kasi si Vice President Inday Sara Duterte banat dito kay President Marcos Jr. May banat po siya dito at may sorpresa po si VP Inday Sara na atin pong matutunghayan sa bidyong ito. Kaya huwag po kayong aalis, mga kababayan. Panoorin po ninyo ang buong detalye ng bidyong ito. Magugulat po kayo, baka mamaya isa na sa mga probinsya ninyo, sa kinalalagyan ninyong probinsya ngayon, habang nanonood ka nitong video na ito, ay matatalakay natin dito ngayon sa oras na ito. Bago natin puntahan yon, mga kababayan, ako yung nagpapasalamat muna sa inyong lahat sapagkat nung kahapon lang ay wala pa po tayong 260,000 subscribers. Ngayon po, may dagdag na pong 26 na mga nadagdag. Kung ikaw po, kabayan, ay bago pa lang sa aking channel ngayon, ay inaanyayahan kita na pakisubscribe at pakilike, pakishare ang video ito kung inyo pong mamarapatin. Ngayon, kung gusto nyo pong manatili po tayong independente at hindi po tayo aasa, hindi po tayo magpapabayad, hindi po tayo bayaran kahit kaninong politiko, kunting tulong nyo sa akin, pwede po kayo mag-join or mag-super thanks. Pasasalamat ko na rin po sa inyo yan. At maraming salamat din po sa inyo, mga kababayan, sa walang sawang pagsuporta. Punta na po tayo sa ating video sapagkat matindi po itong binatawan po dito ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan. At nauna nga po dito, yung si Valeriano ay mayroon na po ngayon ugong-ugong na mukhang magtatayo daw po ng TRICOM. Ano ba ang ibig sabihin ng TRICOM, mga kababayan? Yung TRICOM, nung nakaraan, ang alam natin, ibinuo po ito para imbestigahan ang mga Duterte vloggers. Yung Duterte supporters lang naman po ang talagang tinatarget nila dito. Real talk na po tayo, mga kababayan. Wala na po tayong paligoy-ligoy dito. Yun naman talagang lumabas eh. Di ba? May mga nakulong ba na mga fake news na mga vloggers? Mayroon ba kayo nakita? Sa dami-dami naman na nag-fake news, di ba? May nag-fake news pa nga. Mainstream media, hindi nila napakulong, di ba? Na-imbestigahan ba? Hindi. Diba, ilabas mo yung fake news. Yung GMA, naalala nyo yung GMA? Pinasa mo na? Yung GMA? Yung GMA, mga kababayan, di ba? Naalala nyo yun? Ngayon, ito na naman ang TRICOM, mag-iimbestiga na naman daw po sila, samantalang itong GMA noon na hindi po nila nakayang imbestigahan, mga kababayan. Pakita ko lang po sa inyo kasi daw po may namumuo na pong TRICOM ngayon at mukhang sinasang-ayunan nitong ni Joel Chowa. Asan dito yung TRICOM? Ay yung GMA ito, uli. Ayan, mga kababayan, panoorin lang po natin ito. Ayan, wait lang. Wait lang, walang boses. Ayan.
ito po mga kababayan ay ang balita po ito noon ng GMA7, nag-fake news po sila laban dito kay Tatay Digong. Harap sa International Criminal Court Anak ng pating. bago pa maaresto Hindi ko pa pinapatugtog ang ano mo ang apurado mo Magmamadali ka? at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Ano ba tong Esto sa Pilipinas pinalagpakan pa lang yan talaga. Nagloko itong ano natin mga kabayan. sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Nag-automatic ang walas talaga. Ang kulit sige na nga. Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别。 切勿轻信。 Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayan mga kababayan ayon daw po yan sa mapagkakatiwalaang source. Sagot ng China, Chong Chang Cho He. Chong Chang Cho He sa inyo. Napatawag ba mga kababayan ng GMA? Napakulong ba ang nagbalita na yan? Ayon daw po yan sa mapagkakatiwalaang source. Sinagot lang sila ng China na Chong Chang Cho He. Dinadaan lang po natin dito sa mga kababayan sa patawa-tawa pero napakaseryoso po na mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ngunit hindi po natin po pwede na hindi po talakayan po yan dito dahil napakaseryoso po na mga ganitong bagay. Although, ito pa po, speaking of seryoso, dito po natin mga kababayan, na itong, ewan ko nakarang araw lang po yata ito pala ang kabuuan ng video kung saan mga kababayan ay mayroon po si Yorme Isko Moreno binanatan na mga congressman dyan sa Maynila. At it so happened na itong binabanatan ni Yorme Isko Moreno ngayon, ito po ay, mga kababayan, sila po ang mga bumabanat din kay Vice President Inday Sara Duterte, naghahanap ng 125 million na intelligence fund, confidential fund. Ngayon mga kababayan, sila ngayon bilyon-bilyon. At hindi lang yon mga kababayan, mayroon pa silang pinatayo na 19 million illegal barangay hall nandyan lang sa sidewalk. Mga animal talaga mga kababayan, pasintabi sa words Pero nakakagigil Biruin mo itong mga lokong ito kung makapagbintang kay Vice President Inday Sara Duterte, ganun-ganun na lang. Mabuti na lang mga kababayan, ang taga Maynila ay matatalino. Kasi yung Maynila nabulok pansamantalang nabulok ng 3 years nang ito'y si Yorme pansamantalang umalis or tumakbo nga ng pagka-presidente at syempre hindi siya mayor that time kaya ang Maynila napamunuan po ng bulok trapo. Kaya naman pala ito ring mga lakuna mga kababayan ay hindi po nananalo ng pagka-mayor noon pa lang. Ako po ay halos lumaki ako Maynila mga kababayan Binatilyo pa lang ako, nasa Maynila na ako Kaya alam na alam ko halos ang history ng Maynila. Yung tatay ni Mayor Hani Lacuna, ilang beses tumakbong mayor, hindi nananalo. Pero tuwing lalaban ng vice mayor, lagi pong panalo. Ngunit, ito pong si Yorme Isko Moreno ang dahilan kung bakit naging mayor po ang Lacuna dyan sa Maynila. Sapagkat sinuportahan po ni Mayor Isko. Ang problema, dahil nga sa mga trapo pala talaga ito, dahil nga sa wala talagang more para sa lungsod ng Maynila, ayun, lumabas ang tunay na kulay.
kasama pala nito mga tambaluslos ng Maynila. At ito na ngayon, nagsama-sama sila ngayon dyan para kalabanin naman si Yorme Isko Moreno. At Yorme Isko Moreno, BP Inday, it seems like talaga sila ang bagay na bagay. Same na same mga kababayan. Pare-parehas po silang ginigipit or ginigipit, pero parehas po silang tumatayo ng matibay. Tuloy na po natin ang video ni Mayor Isko Moreno mga kababayan. Panoorin po natin. Huwag po kayong kukurap. Ang tindi po ng mga banat ni Yorme dito. Parang hindi Yorme Isko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Grabe, no? Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Ayun. Paano nangyari yun? Walang permit. Abogado? Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSU tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa pool. Sa totoo lang. Ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. Nako, no? Kung naabutan doon si Joel Chua at saka si Valeriano, kasamang maaresto mga kababayan. Ano payag ba kayo? Maaresto ni Yorme, itong mga tambalos-dos ng Maynilang congressman? Sa tingin nyo, mga kababayan, kasi biruin mo, isa kang mambabatas, tagagawa ng batas, isa kang abogado, anong bang tawag nun? Kasi yung mga pulis, tagapagpatupad ng batas, di ba? Yung Korte Suprema, sila ang nag-interpret ng batas. Ang mga mambabatas or congressman, tagagawa ng batas. Ano naman ang mga abogado na ito? Tagasira ng batas? Bakit mga kababayan nasabi natin tagasira ng batas? Di ba walang permit? Di ba dapat bilang abogado, bilang congressman, alam mo, bago ka maggagawa dyan, bago ka maggagawa dyan ng mga building, may permit. Tama, hindi? Oo. Ngayon, dahil isa kang abogado, hindi ka taga-sunod ng batas, kundi tagagawa ka ng batas. Tagapagtanggol ka sana ng batas, di ba? Kasi tagagiba ka pala ng batas, anak ng titing. Pag naparesto ka ni Yorme, yari ka. Tuloy natin, guys. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Hala, sasampulan ka dito. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Ayan nga mga kababayan. Ayon kanina kay ito si sino ba ito? Itong nagsalita kanina, napakinggan natin. Wala daw silang alam, kasi daw DPWH daw yan. Nagsalita na nga ayon kay Yorme, Sino may sabi? Si Bonoan na mismo, guys. Diba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Correct. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH.
o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Pwede, Yorme. Diyan sa kanila, sila, di ba? Nagpapatayo sila ng walang building permit. Paano kasi? Instead na tagagawa ng batas, tagasira sila ng batas, Yorme, ano? O kung talagang, guys, di ba? Gano'n naman ang suma total noon eh. Girain mo, dapat may permit. Bakit kailangan ng giba ka kagad? Bakit magpatayo ka kagad nang hindi ka muna magpapagawa ng permit? Anak ng titing. So anong tawag sa'yo? Tagagawa ng batas? Tagasira ng batas. O, kayo na ang magpatuloy mga kababayan. I-komento nyo dyan sa baba. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Yun. Sapo. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Naku, yari ka. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Yun na. Totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda eh. Biri mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Naku. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Yari ka, Chua. That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Yan guys, yun nga si Valeriano. Ito yung unang kanina nagsalita. Ito yung congressman sa District 2. Talagang grabe. Ang dami po talaga nitong mga korupsyon na pinaggagawa po nitong mga ito, na napabayaan po lalo ang Maynila noong wala si Yorme Isko Moreno. Kumbaga para bagang ang sinasabi dito habang wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Ganyan ang nangyari dito
Tama nga naman ano kasi pag baha naglalabasan yung mga ihi ng daga at ang mga daga anak ng teteng talaga oh. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? Puyari ka. He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Grabe mga kababayan si Yorme Isko Moreno, ano? Isa lang po ang gobyerno ng Maynila, city government. Headed po ito ng local government. Talagang alam mo, parang nararamdaman mo Tatay Digong, no? Si Yorme Isko Moreno ayaw maglagay ng pangalan. Samantalang itong sila Chowa, itong sila Valeriano, sila Abante, ako makikita mo yung mga pangalan ng mga itong congressman na ito. Andoon sa lahat kung saan-saan mga pader, mga pintura, kulang na lang, idikit na nila lahat ng mga damit nila doon, di ba mga kababayan? Grabe po itong mga ito, no? Samantalang ito pong sila Tatay Digong, Vice President Inday Sara Duterte, ganoon din. Wala rin pong nakasulat na Sara Duterte, wala. Nakasulat lang, Office of the Vice President. Yun ang mga totoong public servant na may malasakit sa bayan na hindi pa kumyari at hindi gahaman, no, sa pera ng bayan at hindi sa laula. Hindi binabaliwala ang pera ng bayan, ang pinaghirapan ng bayan. Kita nyo ito mga kababayan, ganito talaga ang mga puno na dapat natin sinusuportahan. No, mga kababayan, kung suporta pa kayo sa mga congressman na mga tambalos-los na yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kami mga Pilipino rito, dito kami sa mga mayor na Isko Moreno, Mayor Baste, Tatay Digong, at Vice President Inday Sara Duterte. Napilit ninyong inaapi, napilit ninyong pinagtutulong-tulungan na mga tambalos-los, mga tambalos-los kayo. Kung ano kayo matindi kayo makapagbanat sa mga ito, no? Okay, pakita ko lang sa inyo mga kababayan kasi itong video na ito, may nauna pa dito hindi talaga ito ang original kung bakit nag-video si Yorme Isko Moreno dito. Mayroon kasi dito yung mga dyan sa Road 10 or R10 na mga snatcher, nahuli niya kasi dito mga kababayan at talagang prinsenta ni Yorme Isko Moreno. Ito pakita natin mga kababayan. Kung sino man na nagmamaneho ng mga sakyan, traversing Arteo. Pero kung naibenta niya 200 sa may-ari ng negosyo at sa tahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yon for 200 pesos. Sa kanila.
Easy money. Ano, mga kababayan, 200 pesos lang daw po ang pambenta nitong mga ito na mga snatcher or mga jumper dyan sa Artin. Ito po ang mga nasakote, mga kababayan. Ito po yung mga namimiss natin kay Tatay Digong, kay Mayor Isko noon nung wala na sila ano. Kasi nga matindi po no, talagang aksyon. Talagang nakikita mo legit talaga na hindi pa kunyari, hindi lang para photo ops no. Mararamdaman mo talaga na mayroon kang kakampi bilang isang mamamayan. Alam nyo sa Maynila, bilang lumaki ng Maynila, bilang dyan nagbinata, ano ho, katakot-takot noon. Anong magiging isipin mong katakutan mo? Mamaya, may bagansya sa pulis, may snatcher, may holdupper, may rapist, may addict, may lasing, may sulbi. Lahat mga kababayan, ang dami po dyan mga kalukuhan noon sa Maynila. Kasintabi po, ano? Pero ito, nakita, experience ko yan mismo. Pero pagdating nitong Yorme Isko Moreno, ayan o, yung mga reklamo noon sa Artin na talaga naman jumper dito, may biglang nanakawan, ayan, mabilis po ni Yorme nakakalawit. Bakit hindi ito nagawa ng mga naunang mayor kay Yorme Isko Moreno? Yun ang dapat nyong anuhin mga kababayan, is lagay nyo sa isip ninyo. Ganyan din yung nangyari kay Tatay Digong. Bakit hindi nagawa nitong mga nauna pa kay Tatay Digong, ang mga nagawa ni Tatay Digong, lalo na itong build. At itong si Marcos Jr., bakit hindi niya nagawa? Ha? Na sinasabi nila noon, pag Marcos nang maupo sa Malacanang, ay mailalabas na ang Talyano Gold, yung pera ng humanity daw, ipamamigay na ng mga Marcos, ipamamubod sa mga Pilipino. Nasaan na yun? Yan nangyari ngayon, nagbenta pa ng gold reserve ng Pilipinas itong si Bongbong Marcos eh. Anong nangyari sa ating bansa mga kababayan? Tapos ngayon, ano pa kayo? Mga ano lang kayo, mga DDC, yan, mga, kakagigil kayo, nako. Hindi lang kayo, nanggigigil ako talaga mga kababayan eh. Ha? O, bago tayo tuluyan manggigil mga kababayan, papakita ko lang sa inyo ha. Ito ba, yung probinsya po, no? Iwanan na po natin si Yorme Isko Moreno. Pero may karugtong pa rin po dyan tungkol po sa mga tunay na issue, ano? Ayan. Tingnan niyo po itong issue na to. Balita na ito ng DZRH, no? Perma ni Mayor Renato Gustillo Pinique sa 306 million ghost flood project sa San Carlos City. Mga kababayan, 306 wala sa kalingkingan doon sa pinaghimutok nitong lahat ng mga tambalos-los na ito na 125 million confidential pa. Ito talaga flood control projects natapos na pero walang nakita na project. Ayan. Balita po yan ng DZRH ha. Ayan, nandito sa baba yung DZRH, hindi na lang nakikita ng no? Kita nyo mga kababayan? Speaking dyan sa DZRH, nako, mayroon pa mga kababayan. Speaking dyan sa San Carlos City, Negros yan eh, no? Negros yan mga kababayan. Ito ang lugar kung saan mayroon pong naganap dyan. Saan ba yung banday na yun? Parting Northern Luzon mga kababayan. Ito yata yun, no? Ito. Flood control project sa Tarlac, nakitaan ng butas at litaw na bakal. Mabilis din umanong. Yan. Panoorin natin ito mga kababayan ha. Balita po ito ng, di ba ito rin kanina yung nagbalita tungkol yun sa fake news kay Tatay Digong. Di ba ito. Oh, magkamukha sila, di ba? Pakita natin, atras natin ng konti ito. Ayan. Wala ang source. Ayon pinagkakatiwala ang source daw na sinagot ng Chinese na ano ba yung sagot ng Chinese? Nakalimutan ko na tuloy dahil chow lang yun eh. kakatiwala hindi siya. Iba. Okay, tuloy natin ito mga kababayan ha. Taong 2023 lang natapos pero sira na ngayon ang isang dike sa Oriental Mindoro na Baka naman sabihin nyo na naman, ha? Ay panahon pa ng Duterte yan. Ay panahon pa ng mga kontraktor ng Duterte yan, administration. 2023 na yan ha, mga bugok. Baka naman mamaya mag-iyakan na naman kayo. Lahat na lang kasi nang may nangyayari ngayong kabulastugan dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Sinisisi nyo pabalik kay Tatay Digong. Bakit hindi nyo atras doon sa lolo nyo? Ha? Kanino? Kay Apo Lakay. Doon naman nag-umpisa nagsimulang naghirap ang Pilipinas, di ba? O, sige nga, comment nyo mga kababayan yung naabutan si Marcos. Di ba? Ayon sa mga history, sinasabi ng mga matatanda, no, mga tsuhin at mga lolo-lolo na namin, di ba? Nag-umpisa ang paghihirap ng Pilipinas sa panahon ni Marcos at ngayon magtatapos din sa panahon ng anak dahil tatapusin na yung kahirapan ng ating bansa pag dumating na ang isang Duterte
At hindi na sana mapalitan, mga Duterte na lang forever para wala na pong mga tambalos-los na mga bangag dito sa ating bansang mga politiko. Pinondohan ng magit 300 milyong piso. At sa Tarlac naman, may mga butas at litaw ang bakal na Tingnan mo, mahigit din 300 milyong peso. Oh, samantalang kay BP Inday, magkano lang 125 million na intelligence confidential. O, pare-pareha sila, oh. Probinsya yun ng Mindoro, probinsya naman ng Tarlac ito. Panoorin natin. ng isang flood control project na nagkakahalaga ng magit 70 milyong piso. Saksi! 70 milyon naman po ito, 90 milyon. O, malapit-lapit din sa 125 milyon. Ano yung tsura nitong 70 milyong peso na ito na katatapos lang, 2023 lang. Take note nyo mga kababayan ha, baka naman iurong na naman nila yan. Duterte na yan, Duterte. Buisit. Si Ian Cruz. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project na ito sa Kamiling, Tarlac. Pero nang puntahan namin Ayan, correction mga kababayan, hindi lang pula, mahigit pala 90 million, pero 94 million pala. Ayan, binalita ha. Tuloy natin. Ayan butas na kahapon, may mga butas ito sa ilalim, nitawang bakal at mabilis masira kapag tinatapakan. 2 taon lamang ang lumipas matapos ng simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sana matignan naman itong slope dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling, Tarlac, para mapagtunan naman yan ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Kabado ang ilang residente sakaling tuluyang masira ang proyekto. Malaking tulong pa naman daw ito dahil naibsa ng hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Pagbalik namin kanina, may mga nagkukumpuni ng taga First District Engineering Office ng Tarlac. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin. Patuloy naming hinihinga ng pahayag ang flawless construction na nakakuha sa proyekto. Sa Kamiling pa rin, may mga nakita rin kaming ilang bitak sa baba ng Kamiling Agno River Floodway Phase 3. Nagkakahalaga ito ng 289.5 million pesos. Pinakamahal na flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw ang simento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto halos pareho ang halaga sa Phase 3. Wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Sa San Teodoro, Oriental Mindoro, sira na naman ang dike sa Subaan River. Ayon sa barangay, 2022 inumpisahan ang construction ng diking ito at nakumpleto noon lang 2023. Pero hindi raw nito kinaya ang malakas na agos at dami ng tubig na rumagasa sa ilog noong nakaraang buwan. Ang ninipis mga kababayan, yung kanina nga sa Tarlac, sa Kamiling, di ba? Inapakan lang, kamay lang ang ginamit, natuklap ka agad yung simi. Ay nako, tapos sasabihin, madali lang daw itong ayusin. Ay nako naman, DPWH, engineer, wag na kayong ganyan. Report na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga DPWH po, sa mga engineer. Parang inayos po nila, yung mga retats po. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang flood control project sa Oriental Mindoro, wala rin daw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang babitak nga raw ang dike, doon nila nakitang Kanyo mga kababayan, wala daw pong koordinasyon ito sa lokal na pamahalaan. Parang sa Maynila din, naggigiba, nagpapatayo itong si Chua nang wala pong koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Kita nyo naman, grabe mga kababayan, Ang lupit, same talaga. Gawain talaga ito ng mga congressman, mga kababayan, Ang babastos. Pero mo, taga-pagpatupad,
taga-panday ng batas, sila pala ang taga-sira din ng pinapanday nila na anak ng pating talaga. Oh. Ang proyektong ito, nang mabitak nga raw ang dike, doon nila nakitang manipis na nga ang semento, halos wala pang ginamit na bakal. Sa nakita ko kasi walang mga bakal itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Kung malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha, hindi kinaya ng konkreto, yung kaya nag-crack na siya. Sa tingin po namin, hindi po siya angkop do sa lugar at saka do sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Mahigit 380 million pesos ang kabuang halaga ng dike project na hinati sa tatlo at pinaghatian ng tatlong construction company, ang New Big 4J Construction Incorporated, Pacific Prime Marine and Industrial Services Corporation, at Road Edge Trading and Development Services. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung alin sa tatlong kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang mga pahayag, pati ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Batay sa listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines na blacklist mula sa 2016 hanggang 2017, ang New Big 4J Construction Incorporated dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng poor rating sa Contractors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang Road Edge Training naman nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Contractors Performance Evaluation System noong 2014. Inumpisahan na naman ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Isinagawa raw ito batay sa kanilang standard warranty commitments. Agosto pa raw sinimula ng repairs matapos ang malalakas na pag-ulan at target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, nasa 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental Mindoro ang nagkapinsala. Binigyang diin din ng SunWest ang mga dike project ay tinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan. Para sa GMA Integrated. Ayun mga kababayan, nabanggit din ng sandwich, no? Sandwich pala, sandwich naman. Ayan, grabe ano, matindi. Ganito po katindi ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na po sila dito makatakas mga kababayan. Okay, diretso na po natin ang pasorpresa po ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Panoorin po muna natin itong video na ito. Surprise! Yan! Ayan pa, another surprise! Hala! Sama ni guys. Tanawan ninyo guys, ha? Tagaan ta mo og surprise guys, ha? Ready na mo? Ready na? Ready na mo sa surprise? Surprise! Yan! Ayan pa, another surprise! Ayan ang sorpresa ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Grabe, no? May sandro-sandro pala. Hindi natin alam kung ano ang buong detalye dyan. Basta nakita ko lang po yan, pasurpresa ng ating Vice President. Diretso na rin po tayo mga kababayan dito sa sagot po ni BP Inday at mukhang may patama po siya rito kay Marcos Jr. Ano to, BP Inday, nakahanda na ba tayo dyan? Handa na rin kami mga supporter. Kayo ba mga kababayan? Handa na ba kayo? Saan kayo handa ka, Bimar? Basta handa na kayo dyan, ha? Handa na kayo? Handa na kami. Handa na kaming pumalit. Papalit kami sa 2028. Ha? Okay, masyado dyan na naiyak kayo kaagad eh. Tuloy, Bibinday, pasok! Natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa,
hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayokong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators.
So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun eh. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 in the morning. Amoy alak siya. OMG mga kababayan, may sekretong nabuking itong si Marcos Jr. Amoy alak 10:30 or 10:25 in the morning ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Anong klaseng pangulo ito? Ha? At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ayun mga kababayan, matindi po itong binitawan ni VP Inday Sara Duterte, sekreto at pasabog. Ha? Itong si Marcos Jr., 10:30 pa lang ng umaga ay, naku po, lasing na, amoy alak na. Anong klaseng mayroon tayong pinuno ngayon? Pinaghinanaan na nga gumagamit ng pulburon. Ito pa ay ayon kay VP Inday Sara Duterte, 10:25 or 30 ng umaga ay amoy alak na. Grabe naman mga kababayan. Ayan po ang atin natunghayan ngayon at ang atin pong nareaksyonan. Kayo na po mga kababayan ang bahala kung ano ang inyong mako-comment or ano ang inyong komentaryo patungkol po sa ating napanood at tunghayan na video ngayon. Ano ang inyong masasabi? Huwag po kayong mahiya. I-comment nyo po dyan sa baba. At maraming salamat sa mga nakarating sa dulo ng video ito sapagkat isa ka pong talaga naman solid na supporter ng mga Duterte. Maraming salamat una sa lahat sa Diyos at sa inyo kabayan sa walang sawa ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa isang maliit na vlogger ang BMR channel. Patuloy pong maninindigan. Tayo po dito ay maglilingkod serbisyo publiko para sa bayan, hindi po para sa bayan at hindi lalo na sa mga tambalos-los na mga politiko. Maraming salamat po. Pilipinas as always, God first po. Bye-bye!